Sa kabanatang ito ipinasilip sa atin ng kwento ang apat na iba't ibang tagpo na nagaganap sa Succession Contest. Makikita natin ng mga hunters at sila Kurapika, Melody, Basho, at ang ikaapat na prinsipeng si Churnik. Ano nga ba ang mga suliraning kinakaharap nila ngayon? At paano nila ito sinusolusyonan? Unang ipinasilip sa atin ay si Teta na nakaupo pa rin sa kanyang silid. Wala na ang marka nito sa mukha pero patuloy pa ding iniisip ang pagkabigo niya sa kanyang layuning paslangin ng ikaapat na prinsipe. Sinabi ni Salkov sa babae na sinubukan niyang imbestigahan ang silid ni Churnik sa pamamagitan ng luminol upang makita kung may bakas na mga dugo dito, kagaya ng sinasabi ni Teta. Subalit ni isang patak ng dugo, walang nakita si Salkov. Kinonsidera ni Teta ang posibilidad na ilusyon ng kanyang mga nakita, pero hindi niya mawari kung alin sa mga ito ang totoo at alin ang hindi. Kaya sinabi ng babae na kailangang maging maingat na siya sa susunod niyang aksyon. Nangyayari ang eksenang ito ng linggo ng gabi. Ito ang ika-8 araw ng paglalakbay. Matapos ito, lumipat ang eksena kinabukasan o ang ika-9 na araw ng kanilang paglalayag. Ipinakita si Melody habang nasa pangangalaga ng Justice Bureau sa Tier 2. Kasama ng babaeng hunter ang investigador na si Kaiser. Ipinaalam nito na nag-iwan ng suicide note ang kapwa guardian ni Melody na si Kinney, kung saan sinasabi nito na mag-isa lamang siya sa paggawa ng plano para patakasin ang kambal na prinsesa ng Kaki na si Kacho at Fugetsu. Kung ating babalikan ng chapter 383, makikita natin ang pagtapos ni Kinney sa sarili niyang buhay matapos tulungan ng kambal na prinsesa. Ginawa ito ni Kinney sapagkat mayroong taong kailangang masisi o mapagbuntungan ng galit ng imperyo ng Kakin sa oras na malaman ng mga ito na nakatakas na sila Kacho at Fugetsu. Kung hindi nagpakamatay si Kinney at hindi siya nag-iwan ng lihim na nag-aako sa kasalanang nagawa, siguradong madadamay ang Hunter Association sa kanilang kasalanan. Sinabi ni Kaiser kay Melody na mayroong mga prinsipe na sobrang nagiliw at humanga sa ginawang pagkatanghal ng babaeng gwardya. Kaya iniimbitahan ng mga ito sa kanilang mga silid si Melody. Habang nagtatanong si Kaiser, napagtanto ng babaeng hunter na nasa loob lamang siya ng Justice Bureau sapagkat gusto siyang protektahan ni Kaiser mula sa mga mapapanganib na prinsipe. Sa chapter 381, inilahad ni Kaiser ang kagustuhan niyang tulungan si Melody sa pagprotekta sa kambal na prinsesa. Ginagawa niya daw ito matapos mabigahan sa musikang nililikha ni Melody. Pero, gamit ang matalas na pandinig ng hunter, napakinggan ni Melody ang pagtibok ng puso ni Kaiser. Kakaiba ito at hindi tugma sa emosyong ginagamit ng investigador. Kaya naisip ng hunter na maaaring may nagmamanipula kay Kaiser. Tinanong ni Melody kung kamusta ang kambal. Sumagot ang investigador sa pagkasabi na sa ngayon ay nanghihingi pa rin sila ng impormasyon mula kanila Kacho at Fugetsu. Sinasabi ng mga ito na pinawersa sila ni Kinney na tumakas gamit ang lifeboat. Base sa pagtatanong ni Melody, makikita natin na hindi niya pa alam na patay na si Kacho sa mga puntong ito. Sinabi ni Kaiser na wala siyang maipakitang ebidensya na sumusuporta sa sinasabi ng kambal na pinilit lamang sila ni Kinney na tumakas. Kaya, ipagpapatuloy lamang niya ang pagtatanong sa kambal. Nagpasalamat si Melody kay Kaiser sa kanyang isipan. Ang pagpapasalamat na ito ay maaaring dulot ng pagtatanto ni Melody na tinutulungan sila ni Kaiser na malayo sa kapahamakan habang nasa pangangalaga sila ng Justice Bureau. Lumipat ang eksena sa silid ng ika-9 na prinsipe ng Kaki na si Halkenberg. Makikita natin sa loob ng silid ang isa sa mga guardian ng prinsipe na si Sumidori. Nakahiga ang katawan nito sa ibabaw ng lamesa at may nakakonektang mga aparato sa kanyang ulo. Matatandaan na sa chapter 282, nagawa ng ika-9 na prinsipeng pukawin ang kakayahan niya sa paggamit ng Nine ability. Ang kakayahang ito ang tumulong kay Halkenberg na mailipat ang kaluluwa ni Sumidori patungo sa katawan ng sundalo na si Shikaku. Nagdulot ito para mawalan ng malay ang katawan ni Sumidori. Sinabi ng guardian na ngayong nasa loob siya ng katawan ni Shikaku, hindi siya nakakaramdam ng kahit na anong kakaiba. Tinanong ng isa sa mga guardian ng prinsipe na kung ang kaluluwa ni Sumidori ay napunta sa katawan ni Shikaku, nasa na ngayon ang kaluluwa ng sundalo. Inisa-isa ni Halkenberg ang mga posibilidad. Una, maaaring wala na ang kaluluwa ni Shikaku dahil namatay na ito. Pangalawa, maaaring nasa katawan ni Sumidori. Pangatlo, maaaring ang kaluluwa nito ay nanatili sa kanyang sariling katawan kasama ang kaluluwa ni Sumidori. At ang pang-apat ay maaaring ang kaluluwa ni Shikaku ay nasa ibang lugar na. Hindi sigurado si Halkenberg sa eksaktong paraan kung paano nila malalaman kung anong nangyari sa kaluluwa ni Shikaku. Ganun pa man, nakatitiyak ang prinsipe na magagamit niya ang kanyang abilidad para manalo sa Succession Contest.
Matatandaan na si Halkenberg ay tutol sa pagpapatayan nilang magkakapatid. Ngunit noong sinubukan niya itong pigilan sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanyang ama at pagpapatiwakal, nabigo ang prinsipe sa kanyang plano, kaya napagdesisyonan niyang manalo sa succession contest para mabago niya ang nakaugaliang paniniwala ng kanilang pamilya kapag naging hari na siya. Sinabi ni Halkenberg sa kanyang mga tauhan ng kanyang plano. Hindi ipinakita ng istorya kung anong eksaktong binabalak ng ikasiyam na prinsipe, pero pagkatapos niyang ibahagi ito sa kanyang mga gwardya, ipinunto ni Halkenberg na hindi siya sigurado kung posible nga ba ang kanyang plano, sapagkat hindi niya alam kung paano gumagana ang Nen. Pero nakiusap siya kay Sumidori na ngayon ay nasa katawan pa rin ni Shikaku na kung pwede ba niyang gawin ang isang mahalagang aksyon para maintindihan nila ang kanyang Nen ability. Pumayag si Sumidori at nagpasalamat naman si Halkenberg. Si Halkenberg ang isa sa mga anak ng hari na hindi nagkaroon ng tauhan na marunong sa Nen. Kaya ang mga impormasyon na alam nila ukol sa kapangyarihan ay tinatanong lamang nila mula kay Kurapika na sa ngayon ay nagsasagawa ng Nen training para sa mga tagapaglingkod ng mga prinsipe. Lumipat ang eksena sa silid ng ikapitong prinsipe na si Lazarus. Nanunood ito ng palabas sa kanyang telebisyon hanggang sa naramdaman ng kanyang gwardya ni Sebastian ang malakas na puwersa ng aura na nanggagaling sa silid ni Halkenberg. Maya-maya, tumunog ang doorbell ng kanilang silid at gamit ang intercom, nakita ng mga gwardya ng ikapitong prinsipe si Shikaku. Tinanong nila ang sundalo sa pakay nito. Ngunit, bigla itong sumigaw at sinabing mabuhay ang kanyang kamahalan na si Prince Benjamin. Pagkatapos ay itinutok ang kanyang baril sa ulo at pinatay ang kanyang sarili. Malaki ang posibilidad na iniisip nila Halkenberg na kapag nagpakamatay si Sumidori sa katawan ni Shikaku, mamamatay ang sundalo at babalik si Sumidori sa katawan ng kanyang pinanggalingan. Nabigla ang mga gwardya ng ikapitong prinsipe. Napaupo ang isa sa mga gwardya ni si Rice. Napasilip naman sila Basyo mula sa loob ng kwarto at ang ibang mga gwardya mula sa mga silid ng iba pang prinsipe ay nagtungo sa pasilyo upang tingnan ang pangyayari. Tumigil na ang malakas na orang nararamdaman kanina at ibinalita ni Balsamilko kay Benjamin ang pagpapakamatay ng isa sa kanilang mga sundalong si Shikaku. Sinabi nila Benjamin at Balsamilko na si Halkenberg na ngayon ang pinakamalaking banta sa kompetisyon. Pinadala nila Benjamin si Shikaku sa silid ni Halkenberg upang matyagan ito at patayin kapag nagkaroon sila ng pagkakataon. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, si Shikaku pa ang napatay nila Halkenberg kahit kakalabas pa lamang ng Nen ability ng prinsipe. Bumalik ang kabanata sa silid ni Halkenberg. Dito, makikita ang nakagapos sa Sumidori at sa harapan niya, nakaupo si Halkenberg. Tinanong ng prinsipe ang gwardya kung ano ang nakatalagang post at kung ano ang service number nito. Sa tingin ko, hindi ang kaluluwa ng gwardya ni Halkenberg ang nasa loob ng katawan ni Sumidori. Ang sa palagay kong gumagamit ng katawan ay walang iba kundi ang kaluluwa ng gwardya ng ikapitong prinsipe na si Rice. Matatandaan na ang matinding aura na naramdaman nila Basyo ay ang kaparehong aura na ginamit nila Halkenberg noong inilabas niya ang kanyang Nen ability para ilipat ang kaluluwa ni Sumidori sa katawan ni Shikaku. Sigurado ako na inutusan ng prinsipe si Sumidori na nasa katawan ni Shikaku na pindutin ang doorbell. Hintay yung may sumagot na gwardya si intercom at sumigaw para sa hanyasin si Halkenberg na nooy nakaabang na para pakawalan ng palaso sa pwesto kung saan nakatayo ang mga taong sumasagot ng intercom. Dahil ang Nen ability ni Halkenberg ay hindi kayang pigilan o kayang tumugos sa kahit na anong harang, lumagpas ang palaso mula sa pader ng room 1009 patungo kay Rice na nasa room 1007. Ito ang dahilan kung bakit natumba si Rice sa kanyang pwesto. Hindi ito dahil sa pagkagulat, bagkus dulot ito ng pagtama ng Nen ability ni Halkenberg. Ito rin ang dahilan kung bakit noong nagising na ang katawan ni Sumidori, parang gulat na gulat siyang makita ang ikasiyam na prinsipe. Nagpapakita ito na hindi ang kaluluwa ni Sumidori ang nasa kanyang katawan. Bagkus, si Rice ito na nalipat sa katawan ng gwardya. Posible na ginawa nila ito para maglagay ng mga espiya sa silid ng mga kalaban nilang prinsipe, o di kaya ay para mas mapag-aralan nila ang Nen ability at magamit nila ito kontra mismo sa mga prinsipe. Lumipat ang eksena sa silid ng ika-14 na prinsesa na si Wobble. Nasa loob ng silid ang tagapagsilbi ng ibang mga prinsipe sapagkat sumama sila sa Nen training na isinasagawa ni Kurapika. Naramdaman din nila Kurapika at Bill ang napakatinding aura pero hindi nila alam kung sino ang nagsasagawa nito. Kaya hinulaan na lamang ni Bill na maaaring ang aura ay nagmumula sa silid ng ikasiyam, ikapito o ika-5 prinsipe.
Ang mga Nen users lamang na kagaya nila Kurapika at Bill ang nakakaramdam ng matinding pwersa ng Nen. Ito ang dahilan kaya walang reaksyon ng ibang mga tao sa silid. Tinanong ni Sakata kung gaano kadelikado sa tingin nila ang nararamdaman nilang Nen. Kinwestiyon niya ito sapagkat isa si Sakata sa mga gwardyang hindi marunong gumamit ng kapangyarihan. Sinubukan siyang sagutin ni Kurapika sa pagkasabi na base sa kung paano biglang bumugso at agad na naglaho ang malakas na puwersa ng Nen, malaki ang posibilidad na isa itong atake mula sa mga emitter o mga ataking meron ding kakayahang tumagos sa mga harang. Kung ating iisipin ng maigi ang huling pahayag ni Kurapika, makikita natin na parang sinusuportahan nito ang teorya ko kanina na nagsasabing pinatagos ni Hulkenberg sa pader ang kanyang palusang gawa sa Nen. Nakaramdam ng pagkatakot si Kurapika sa malakas na orang nabuo kanina sapagkat bukod sa hindi nila alam kung saan ito nagmula, hindi din tiyak ang hunter sa kung sino ang tinatarget ng ora na ito. Habang iniisip ito ni Kurapika, pinaalala ni Sakata na 1 linggo na lamang ang natitira bago ang 2 linggong pangako ni Kurapika sa pagkatuto ng Nen ng mga tagapagsilbi. Nakakaramdam na din ng pagod ang mga ito at nagdududa na kung gagana ba talaga ang training ni Kurapika. May 2 paraan upang magkaroon ng kakayahan sa paggamit ng Nen. Una ay sa tulong ng meditation at ang pangalawa ay ang initiation. Sinabi ni Kurapika na matututo sa paggamit ng Nen ng mga tagapagsilbi sa loob ng 2 linggo. Kaya malaki ang posibilidad na pupwersahin ni Kurapika ang buksan ng aura nodes ng kanyang mga estudyante sa pamamagitan ng Nen initiation. Nagdesisyon si Kurapika na magtungo na sa susunod na level ng training bukas at bilang paghahanda, tinipon ng hunter sa kanyang paligid ang mga tagapagsilbi upang ipakilala sa mga ito ang water divination. Ito ang isa sa pinakasikat na paraan upang malaman ang uri ng Nen na tinatagli ng isang individual. Sa pamamagitan ng isang basong tubig at isang dahon, nagawa ng Nen ni Kurapika na baguhin ang kulay ng tubig at napaikot niya rin ang dahon sa ibabaw. Nangangahulugan na isa siyang specialist. Si Kurapika ay natural na isang conjurer, ngunit kapag ginagamit niya ang kanyang mga pulang mata na nagtatago sa kanyang contact lens, nagagawa ni Kurapika na pumasok sa estado ng Emperor Time at nagiging isang specialist. Humanga ang mga estudyante ni Kurapika, kaya pinaliwanag ng hunter na magagawa din nila ito kung nakakagamit na sila ng sapat na Nen. Tinawag ni Kurapika si Ladulus, ang tagapagsilbi ng ika-11 prinsesa. Pagkatapos ay pinuri niya ang maliit na babae dahil sa nakakagawa na ito ng sapat na aura upang magsagawa ng water divination. Ang pagpuri ni Kurapika sa isang babae, mukhang inosente at parang mahinang nilalang na kagaya ni Ladulus ay isang paraan upang ipakita na ang Nen ay hindi nababasa sa pisikal na lakas o sa kasarian. Magdudulot para magsanay pa ng mas maigi ang mga gwardyang kasabayan ni Ladulus. Napansin din ni Bobby Mai na ang estratehiyang ito. Sinabi ni Kurapika na hindi nila maaaring basta-basta ipaalam sa kahit na sino ang kanilang mga Nen types. Kaya isasagawa nila ang water divination sa loob ng silid at tanging si Kurapika at Bill lamang ang makakakita ng uri ng Nen na meron ng bawat isa sa kanila. Dapat kong banggitin na hindi lamang sila Kurapika at Bill ang marunong sa paggamit ng Nen na nasa silid. Nagtatagli din ng kakayahan ng Nen ang mga sundalo na ipinadala ni Benjamin. Ito ay sila Bobby Maina at si Furikov. Isa sila sa mga rason kung bakit itinago ni Kurapika na isa siyang conjurer at ipinakita na isa siyang specialist sapagkat ang klase ng Nen user na ito ay mayroong mga abilidad na hindi madaling mahulaan. Kinontra ng gwardiya ni si Satobi ang kagustuhan ni Kurapika. Sinabi ng gwardiya ng ika-7 prinsipe na hindi nila malalaman kung water divination nga ba ang gagawin nila kapag sa loob ng silid ito ay sinagawa ni Kurapika. Sinagot siya ng hunter sa pagkasabi na gagawin nila ang water divination sa ibang paraan na nangangailangan ng kakayahan niya at ni Bill sapagkat makakatulong ito para matuto ang lahat sa paggamit ng Nen sa loob lamang ng 2 linggo. Idinagdag din ni Kurapika na ang magiging kaalaman niya sa Nen types ng bawat estudyante niya ay isa lamang kabayaran para sa kanyang pagtuturo. Wala ding dapat ipag-alala ang mga tagapagsilbi sapagkat ang rason lamang naman kaya nagsasagawa ng training si Kurapika ay upang maging patas ang succession contest at magkaroon ng laban ng bawat isa pagdating sa Nen. Bilang pagtatapos, sinabi ni Kurapika na kung hindi sang-ayon ng kanyang mga estudyante sa paraan na pinili niya, maaari nang itigil ng mga ito ang pagdalo sa training. Tama si Kurapika dahil kung tutuusin, mas makikinabang ang ibang mga prinsipe at ang mga tagapaglingkod nila sa pagkasanay na pinapangunahan ng hunter kaysa sa benepisyong na idulot nito kanila Kurapika. Lumipat ang eksena sa ika-4 na prinsipe ng Kaki na si Cheer ni Koiguru. Nagasanay pa rin ito sa paggamit ng Nen pero hindi niya nakasama si Teta sa pagkakataong ito.
Bagkus, sinusubaybayan siya ni Salkov. Hindi makapaniwala ang gwardiya na sa loob ng isang linggo, nasa pag-aaral na agad ng 4 na pangunahing prinsipyo ng Nen si Chirnik. Sinabi ng prinsipe kay Salkov na sa ngayon ay sinasanay na niya ang kanyang sarili para maging mabilis sa pag-activate ng Zetsu. At kapag nagawa ni Chirnik na magamit agad ang kakayahan sa loob ng 1 segundo, magi-sparring sila ni Salkov. Matatandaan na ang Nen ability ni Chirnik ay nagawa niyang mapagana sa chapter 285 habang nasa estado ng Zetsu. Hindi siya ganun kabilis sa paggamit ng Zetsu bilang baguhan pa lamang. Pero ang pagkasanay niya para mapabilis ang paggamit sa Zetsu ay nagpapakita na alam ni Chirnik na ang prinsipyong ito ang susi para magamit niya ang kanyang Nen ability. Nag-alala si Salkov sa bilis ng pagkatuto ni Chirnik sa Nen at wala na silang magagawa para mapabagal ito. Maya-maya, nagsalita muli si Chirnik sa pagkasabi na nagkaroon na siya ng pagbabagong loob sapagkat nagagandahan na siya ngayon sa mga babaeng gumagamit ng 2 mukha. Ang sinabing ito ni Chirnik ay nagpapatungkol sa pagiging traidor ni Teta. Alam ng prinsipe na sinubukan siya nitong paslangin at dahil sa aksyon ng babae, siguradong makakatanggap si Teta ng malupit na kaparusahan mula kay Chirnik. Sa susunod na video, ipapakita na ng kwento kung paano nagawa ni Chirnik na malaman ang pagtatraidor ni Teta, kung paano siya nakaligtas sa tangkang kamatayan, at kung paano gumagana ang kanyang kapangyarihan. Abangan nyo ang susunod na video sapagkat masasaksihan nyo ang isang Nen ability na kayang tumalo sa mga pinakamakapangyarihang abilidad ng kwento.